Mabuhay mga kamaharlika! Narito na naman tayo sa isang masayang pagko-coin hunting. Titingin ulit tayo ng mga barya na kung saan ay mayroong halaga. So, ako po kasi ay naniniwala na pagdating ng ilang taon mula ngayon, ang mga barya na ito ay maaaring hindi na natin makita. Lingid sa inyong kalaman, sa China po ngayon, meron na silang tinatawag na cashless, na kung saan sila ay nagbabayad gamit ang kanilang mga cellphone. So, wala na po silang hawak na pera. Ang transaction nila through cellphone na lang. So, bago natin simulan ng araw na ito, kung di ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe. At click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Simulan na po natin. So, kuha tayo ng mga barya. Check natin. Tignan natin mga barya na to. Kung pamalay mo, maka-jackpot tayo, no? So, hindi natin masabi. So, mapauna natin, mukhang wala. Negative. Negative. Error. 2004. Kala ko 2005 na. Kala ko maka-jackpot na tayo. 20. Oh, 2019. Wrong meet mark, no? Tama. Isang 2019 lower mint mark. Okay. Wow, maganda-ganda. Tingnan natin kung merong error sa likod. Pero, syempre, no? Okay na sa alright yun. Isang 2019 na lower mint mark. Ba, maganda-ganda simula yun, 2015. 2015 na posted ang hinahanap natin sa 2015, no? Naman ay 2018. Wala, negative. Oy, negative. 2015, wala, negative. So, marami-rami to, kaya medyo bilis natin ng konti. Kakainin tayo ng oras natin. Oh, no! So, 2019. Check natin yung likod. Wala namang kakaiba. Ito, 2018. So, 2018. So, tayo. So, mabilisan lang, ano? Uy, ang ganda to, Nasasabi ko, maganda yung likod, Kita nyo. Oh, frosted, Diba? 2003 na frosted. So, check natin kung ito ba ay namamagnet o hindi. Kung tayong magnet. Ayan, magnetic. So, ito yung hinahanap, Oh, maganda to. Nice one. Ayan, Kita nyo? Frosted siya na 2013. At 2003. Ayan, magnetic, Diba? Okay na okay sa alright to. Meron hanapin yan. Riot yan. So, call tayo. Okay, nakadalawa agad tayo, no? Panimula, ang magandang panimula natin, 15, yun, 2007. Itong 2007 na to, may hard to find, pero napakarami niya pa, no? Ito pa yung madalas ko makita, Madalas makakita niyan, So, hindi pa siya ganoon ka semi-hard to find, kasi nakikita ko pa siya. Natin 2003. So 2003 sa 2003 na naman, pero hindi naman siya ganun ka, hindi naman siya mukhang frosted. Yan, 2019, semi hard to find din to, 2019 lower mint mark. Ayan, nakadalawa na tayo. Okay na, so alright. Hindi na masama. Hindi na masama yung ating coin hunting, Nakadalawa na tayo,
So, dito kasi meron tayong 2018 NGC na hard to find. Napakahirap talagang hanapin. Yun ay ang upper mint mark. So, dito, check natin. 2018, wala. Check natin kung may extra leaf or CAD error, wala rin. 2016 na durog na kawawang barya. Oh no! Wala naman. So, 2014 kaso wala naman special sa kanya. 2010 2004. Well, nakadalawang 2019 agad tayo ng lower mint mark, ha? Hindi na masama, ha? Pakagandang panimula na nun. Ito naman ay 2018 2018 2011 2018 din natin likuran. Wala naman. Kasi may nata sa likuran yung mga extra leaf na tinatawag. Yun yung mga CAD error, mga extra metal na doon nalagay sa likod, sa reverse ng ating piso, no? Kaya check din natin yan, yung likuran na yan, likuran bahagi. Hmm. 2010, 2010, 2014, 2018, ako ano pa? 2018. Ano special sa kanya? 2001. Yung 2001 na to, bihira na ako makakita nito. Kung may error dito, wala naman. $15, $11, $14, $18. Maganda to, 2019. Sabi na nga ba? 2019. 2009. Noong 2009, bihira na makakita nito, no? Sa dami ng barya, bihira na makakita ng 2009 na ito. So, ipit natin yan. Kasi bihira na rin na makakita yan, eh. Baka ilang taon mo lang ngayon, hinahanap na rin yan. O mapabilang na rin yan sa mga semi-hard to find. Isa sa pinakamahirap hanapin. So, nagtabi ako ng 2009. Kasi bihira na talaga makita nun, eh. 2019. Kaso hindi siya 2017. Ito naman ay 2018. Ano, ilan pa lang tayo, ah. Ang dami ng barya na to. Nakadalawa tayo 2009. So, tabi mo natin 2009 natin. Kasi wala pa tayo natabi ng mga ganyan, no? Dati, marami ako nakikita niyan. Pero ngayon, bihira na rin na makakita ng mga ganun. 2017.
Bawang barya. Yung mga molestia na yun, ah. ...2004... pero hindi siya 2005. Yan. Walay pa rin yan. 2018... meron ako niyang 2018 na semi hard to find. So isang piraso lang meron ako. Kasi napakahirap nga talagang hanapin. Buti nakachempo din ako nun. Kung minsan, no, maganda na lang yung magsariling sikap ka sa ganito. O saan di magastos, yun nga lang, kailangan mo ng tiyaga. Tiyagain mo nga lang siya kasi sakit sa likod. Hindi ka matyaga sa ganitong bagay, yun, ibang kolektor talagang binibili nila kahit na madali pang makita. Kailangan lang ng konting sipag. Dahil wala ring oras, busy rin sila sa trabaho, kaya napipilitan silang bumili ng mga barya para makumpleto lang yung nila, yung kanilang mga koleksyon. 2018, no? Kanta 2018, pero hindi masyadong halata, no? May pagka-frost siya, so ang common na yan. Marami akong nakikitang ganyan, eh. ...2018... Ba, kita nyo? Ito itong part na to. Ayun, mayroong may ano siya, no? May CAD error, ayun. Ayun, kita nyo? So, lakihan natin para makita nyo yung CAD error nya. Ayun na. Itong part na to, kinain na yung yung dulo ng dahon, tapos yung dito banda, ayun na, kita yung extra metal. So yan, so ito ay may CAD error siya, no? So magandang sama to sa collection natin. So marami naman tayong ganito, pero iba pa rin yung madadagdagan, diba? So tatabi natin yan. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga, harap likod ng tingin. Hindi pwedeng puro harap lang, hindi pa pwedeng puro likod lang. Yung akala mo maganda, yun pala akala mo lang. Ang ganda ng pagkakano nito, parang faded o mas mabura-bura na, no? Yung part ng Republika, ayun. Pero ganun pa man, hindi naman siya big deal. Kaya next time na lang. ...2012 na may pagka-frosted, do. Ayan yan. 2004. Puro 2004. Wala mo lang 2005. Hindi na tayo naligawan ng 2005. Pakahirap hanapan ng 2005 na yun. Sana talaga maswerte tao pag nakakita ka rin. Pero ang bilihan lang kasi sa 2005, nasa 700, no? 300 to 700, depende pa sa kondisyon ng barya. Kung ang barya mo ay nasa magandang kondisyon, nasa BU, mabibili nga ng 700 yun. Pero yung ibang vlogger, no? Kakaiba sila kasi masyadong mataas ang turing nila sa mga barya. So yun nga lang, halos hindi nakapanipaniwala. Check na natin to. Ito ba ay 2018? Akala ko 2019. Hindi ba kasi halos hindi nakapanipaniwala yung bili nila sa mga barya, no? Wala na sa tinatawag nating SRP o Suggested Retail Price.
may pagka-OA yung mga presyo nila sa barya. Pero kanya-kanya lang naman yun. Kung collector ka at gusto mo mauna sa mga ganong uri ng gusto mo i-collecta at may pera ka naman, syempre no, okay lang gumastos ng ganong kalaki ang halaga. Game pa man, diba? Kung isang ordinary collector ka, hindi ka magbibitaw ng ganong halaga. Hindi mo bibili ng sobrang mahal yung isang coin. So, hindi natin alam kung ano yung intention nila, kung bakit ganun sila, kung tumuring o presyuhan yung mga barya. Maaaring sabihin natin for the views. Joke lang. Di ba? Kasi kakaiba eh. Hindi siya usual. Kaya yung ibang mga tao eh, pag nababasa ko sa mga page, no, sabi nila yung mga vlogger daw sa YouTube tungkol sa mga barya, hindi daw yun panipaniwala. Kasi more on sinasabi nila na para lang sa views, no. Kaya ganun sila kung magpresyo ng mga barya. Pero kung mga tunay na collector, masasabi natin na barat talaga sila, babarating ka. Lalo't ang collection naman pag-personal lang, hindi man lang buy and sell. Kaya ganoon. Pero tatry ko pa rin, no. So try natin yung mga vlogger na nagbebenta ng mahal. Check natin. Minsan isang araw try ko mag-vlog na mag-alok ako sa kanila, no. Pero syempre, yung mga sobrang meron ako. Ganyan 2019, marami ako niyan, no. Lagpas 10. Nasa lagpas 10 yung aking 2019. So, tatry ko na ang ganda rin to. Pagka-frost, pero sige. Sabi natin yan. Kasi may pagka-frost na 2003. Check natin kung magnetic nga ba yun. Kung magnetic. Magnetic. Okay nga dyan. Kaya ka muna kaibigan. Yun o. Meron na naman o. Natin ha. Meron siya, pero hindi masyadong halata. Nandoon sa dahon. Itong dahon na to. Check natin. Itong dahon na to. Ayan na. Mayroon CAD error doon sa dahon yun. So, tabi na rin natin yan. Although maliit lang yung pagka-error niya, o minimal lang, syempre, iba pa rin yung marami yung collection natin. Madami yung bilang ng ating mga collection. Puro 2004. Sa NGC, common. No? Common coin karamihan. Napakaraming common coin sa NGC.
So, mga nag-aalok nga pala sa akin, no, ng 20 pesos, 20 peso coin. Hindi po ako nagko-collecta ng ganun kasi common po yun. Itong nakaraan linggo, na feature na naman sa Jessica Soho, no, na nung 20 peso coin daw, ay nabibili sa halagang 500 to 1,000 pesos. Meron nga naman, kasi may tao silang na-interview at nagsabi din naman tao, binibili niya nga sa ganung halaga. Pero sa unang taong pinakita nila, hinahanap niya hanggang 100 peraso lang. So pagkatapos ng 100 peraso, so hindi na daw siya bibili. So nakompleto niya na at hindi na raw siya bibili ng ganoong barya. Yung pangalawang taong pinakita nila, nung-collect siya at sinasabi niya, kaya kino-collect niya raw yun, no? Parang 500 yata yung bili niya sa isang 20 peso coin. Ang katuwiran niya, pagdating daw ng araw, mas magmamahal yun. Para sa akin naman, yung mga ganoon ay, nasasabihin niya na balang araw lalaki ang halaga nun, maliban siguro kung error coin. Pero kung common coin, sigurado ako na kung na itatago o kinukulit din ng ibang tao, papipilitan ng BSP na gumawa ulit ng coin. So, ng ganong uring coin. So, dadami yun. So, malulugi siya sa 500 pesos niya, binibiling kada isa. So, masasayang yun. Kasi kung gagawa lang din naman ng BSP. Tulad niyan, no? Parang 2019 ay 500,000 mintage niya. Ibig sabihin, nasa 500,000 lang yung ginawang ganon na 2019. At noong 2020, yun ang marami. Kaya pa man, gaya ng sabi ko, no? Itong 20 peso coin, kapag sa tingin nila ay hindi nagagamit o hindi na circulate sa ating pamilihan, sa ating market, tiyak gagawa ang paraan ang BSP para mag-print ulit o gumawa ulit, mag-produce ulit ng ganoong klase ng barya. So, para sa akin hindi maganda yung idea ni Kuya, yung pangalawang tao na feature nila sa KMJS na ang katwiran niya, pagdating daw ng araw, magmamahal ang halaga nun o presyo nun. Yun lang naman ang akin. Kaya sa mga nagsisend po sa akin ng 20 peso coin, pasensya na po, no? So, hindi pa tayo interesado sa ganong uri ng barya. At isa pa po, personal collection lang po ito. No, yung akin, personal collection lang po. Hindi ko siya binabuy and sell. Kaya, hindi po ganun kalaki yung ating touring. So, meron po tayong binagbabasihan. Yun nga po yung numista. So, kung ano po nakalagay sa numista, yun lang din po yung touring natin o presyo natin sa bawat barya. Kunti na lang. So, ilan pa lang nakuha sa dami ng barya. Ilan pa lang yung natatabi natin, no? Nasa tingin natin ay merong halaga. Ganda nito. 2012. Frost, no? 2012 na Frost. So, tabi natin yan. Parang wala akong ganyan, eh. 2012 na Frost. Ang gandang no? Tura na. Pero hindi na siya ang kahalaga. Siyempre yung mga napagpilian po natin, no? Kagastusin na po natin yan, pambibili na po natin yan, hindi na po natin tatabihan. Ang itatabi lang natin ay yung mga sa tingin natin ay magkakaroon ng halaga, hindi man ngayon
pagdating ng araw. No? Kaya yung mga bagong kolektor, kung ngayon pa lang po kayo nagko-kolekta, pagpatuloy nyo lang po. Kasi balang araw, sa tansya ko, no? Ilang taon mo lang ngayon, hindi na natin gagamitin yung mga barya na to. O hindi na tayo gagamit ng mga perang papel at barya. Hindi malayo na pagdating ng araw, maaaring cellphone o anumang gadget ang gagamitin natin para makipagkalakalan ay pamili, no? Gagawin natin pambili ng mga produkto, pagkain, serbisyo at ano paman, no? Hindi na tayo gagamit ng mga barya. Kaya mga barya na to, pagdating ng araw, pag ito na demonetize, kung babawiin to ng BSP. So, lalong napakahirap na mag-collect ngayon, magbuo ng mga taon, no? Magkumpleto ng bawat taon sa bawat isang denominasyon. Tulad nito, piso. So, lalong mahihirapan tayo na mag-collect. Ngunit, mahihirapan nga tayo mag-collect kung sigurado naman, tataas ang halaga nito. No? Kaya nasabi sa inyo, kung ngayon pa lang kayo nagko-collect ng mga barya, pagpatuloy nyo lang. Dahil kinikinata ko balang araw, no? Maaaring hindi naman ikayaman, pero makakatulong sa inyo. Kaso hindi naman siya lower link mark or wala namang kakaiba sa kanya, hindi naman siya special. Ano to? 2018 na yung likod okay lang. Na tatanggalin yata yung 2012 pero kakaiba kasi yun. Nga ba 2003 na naman to at may pagka-frost siya, no? Siyempre tatabi na natin yan. 2003 magnetic at ang ganda niya, kita nyo? Error to, jackpot. 2003 magnetic, tapos kita nyo yung kanyang gilid, no? Kakaiba yan. Ganda yan, maganda. Maaaring sa ilaw lang. Pero maganda siya. Kasi kakaiba nga talaga sa kanya. Okay, so tabi natin yun, syempre. Sayang yun. Hindi natin pwede pakawalan yun. Hindi natin alam kung magkano ang price niya balang araw. Sa ngayon kasi may presyo na yan. At kadalasan, no, sa namista, hindi naman kalakihan. 2002, may pagka-frost. Check natin kung ito ay magnetic. Kasi ang alam ko, 2002 ay hindi magnetic. Hindi nga siya magnetic. Pero, no, siya frost, parang may pagka-frost siya, no? Ano? Dito, hindi masyadong kita. Sa harapan, siguro maaaring sa kahawak ng barya, pero maganda pa rin kolekto kasi kakaiba siya. Alam ko kasi walang frost ng 2002. Okay, tabi natin yan syempre.
Konti na lang. Konting tiyaga na lang. Matatapos din to. Tatapos din to. Tiyagain mo lang. Nakangalay ah. Sakit sa likod ha. Wala naman. Akala ko lang mayroong CAD error. Wala pala. Isang malaking akala. Wala naman pala. Wala naman. Wala naman perfectong tao. Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? So, 2003, 2013. Wala naman. Pino, 2017, no? 19. Check natin. Baka naduling lang ako. 2019 na. Kala ko 17. Naduling lang ako. Nakakubat upper mid mark. Republika ng Pilipinas. Laban. Konti na lang. Kasi sa ambat matatapos din to. (2018) pa rin. Mali. 2000. Negative. Hindi positive. $2,004 lang oh. So, mukhang talo tayo ngayong araw na to ah. Bagay, hindi na masama. Marami na rin naman. 2003 na magnetic, tapos frost type. Hindi na masama yun, 2003. Mahirap na rin kasi hanapin yun. Konti na lang. Konti na lang. Ang pasang pa na to. Yung 26, bihira ng mga ganun, no? Yung mga luma.
Meron mint mark. Ay, meron ano. Yan may CAD error siya dyan. Pero minimal lang kasi. So, hindi naman siya ganoon ka controversial. Kung nga pala, no? Ay, pangatlo na itong 2009, Pumaparehas 2009 tsaka 2007. Mahirap nang hanapin, Bibihira na sila. Nga pala, makakwento ko lang. Dati kasi, 1972, ang pinaka-controversial na barya. Ngayon, sa makabagong panahon, ang pinaka-controversial na barya na ngayon ay ang 2009 naman to. Ay ang 20 peso coin, no? Kasi maraming may hawak at ang akala nila mabibili yun nasa halagang 500 to 1,000 pesos. Hindi nga lang yun, no? Sa ibang YouTuber, mas mahal pa naman. 15, 12 ang isang peraso. So, medyo kakaiba. Gaya ng sabi ko, kung depende naman sa collector yun, try nyo na ibenta sa kanila, no? Kung mag-reply, maganda. 2004 na to, maganda. Kakaiba siya, no? So, tabi natin to. Kasi hindi siya pangkaraniwan na 2004 na to kasi iba yung itsura niya. Masyado siya matingkad, na mukha siyang bagong-bago. So, yun. Konti-konti na lang. Konting-kaunti na lang. Sabi na natin to. Uy! Konting-konti na lang. Konting tiis. Pasasaambat matatapos din. Pero in fairness, nakakangawit sa likod. Nakakangawit sa balikat. Nakakangawit din sa kung ano mang pwedeng mangawit. Sa lahat ng pwedeng mangawit, nakakangawit. Nakakangawit Cavite. Joke lang po. Joke. Kawit pala yun, hindi ngawit. Papasensya nyo na, papirulan talaga yung yung mamang nagsasalita. Wala. May pipit, may pipit, may pipit, may pipit, may pipit sa ilalim ng tulay. Ha? May pipit, nakalawit, nakasabit, umipikit. Uy, ang ganda ito. Nakakaiba siya, no? Bakit? Check natin. Yung kanyang dahon. Wala naman pala. False alarm. Patak na naman ang ulan sa loob ng bahay.
Mapigilang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak na laklak, di maiwasan. Uy, tapos na tayo. At iyon, sa huling patak, sa unang kagat, tinapay lahat. Okay. So, yun, no? Sa dami ng barya natin. Ayan, no? Ang tinang nakuha natin, no? Ayan. So, ang dami ng barya na. Eh, siguro mga nasa tansya ko na to, mga nasa 500 pesos din to. 500-600. Huh? So, yun. At, lipit na natin to. Hindi natin sila lagyan.